4:49 na po, magandang umaga. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Marso 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzan. Narito na po ang mga humahataw na balita. Confirmation hearing ng Commission on Appointments at plenary session ngayong araw, kanselado muna upang bigyan daan ang transition sa bagong Senate composition. Liberal Party, pinag-aaralan na ang posibleng pagkalas ng mga miyembro nito sa supermajority coalition sa Kamara, kasunod ng reorganisasyon sa Senado. Pangulong Rodrigo Duterte nagdesyong muling ibalik sa PNP ang laban kontra illegal na droga, ngunit anti-illegal drug operations pangungunahan pa rin ng PIDEA. Suspect sa road rage na pumatay sa isang IT expert noong weekend, natukoy na ng Quezon City Police District. At mahigit 700 residente sa bayan ng Rizal sa Laguna natulungan sa medical mission ng UNTV at members Church of God International. Una po sa ating mga balita, matapos ang revamp sa Senado noong Lunes, muling nagkaroon ng pagbabago sa Senado kahapon nang maghalal ang minority senators ng bagong floor leader. At bilang transition sa bagong Senate composition, kanselado muna ang mga nakatakdang confirmation hearing ng Commission on Appointments at maging ang plenary session ngayong araw. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Matapos na magkaroon ng revamp sa Senado noong Lunes kung saan 3 senador na kaalyado ng Liberal Party ang tinanggalan ng committee chairmanship, panibagong pagbabago na naman ang naganap sa mataas na kapulungan ng Kongreso kahapon. Nahalal si Senator Franklin Drilon na bagong minority floor leader ng Senado, kapalit ni Senator Ralph Recto na una nang inakyat bilang Senate President pro tempore. Si Senator Bam Aquino naman inihalal bilang assistant minority floor leader. Tinanggal naman kay Senator Drilon ang chairmanship ng Committee on Constitutional Amendments at ibinigay kay Liberal Party President Francis Pangilinan. Nagpadala naman si Senator Laila De Lima ng sulat sa Senate leadership na nagsasaad ng formal niyang pag-alis sa majority block upang samahan ang mga kapwa LP sa minority. Samantala, inabsuelto naman ng ilang majority block senators ang Malacanang sa nangyaring rigodon sa Senado. Ayon kay Senator Manny Pacquiao na siyang nagmanifesto laban sa LP senators, walang pamumulitikang nangyari at matagal na nilang pinag-isipan ang ginawang hakbang dahil sa salungat na pananaw ng LP sa majority block. Inamin rin ni Senator Pacquiao na nagkaroon ng pulong ang mayorya sa kanyang bahay noong Linggo ng gabi kung saan 16 na senador ang pumunta upang pag-usapan ang napipintong hakbang. Ayon naman kay Senate Majority Floor Leader Vicente Soto III, ang pagiging hati na masyado ng mayorya ang nag-ugyok sa kanila para paalisin na sa block ang LP. Ang gusto natin, maging ang Senado pro-country, pro-people. Hindi anti-Duterte, hindi pro-Duterte. Yun ang gusto natin. Ang nakikita kasi nung aming mga kasama sa majority, yung kinilos nung aming mga ibang kasama dati, na ngayon nasa minority, ay anti-Duterte. Itinanggi naman ni Liberal Party President Senator Francis Pangilinan ang sinabi ni Senate President Coco Pimentel na nagiging balakid ang LP senators sa pag-usad na mahalagang panukalang batas sa Senado. We disagree, no? Yung legislative agenda kasi ng Senado, kung titingnan natin, if I'm not mistaken, 24 na mga committee reports being defended on the floor, 17 are LP, no? Committee reports. So, paano mo masasabing kami ang nag-hamper? Kami nga ang pinakamaraming nakahain na committee reports dito sa floor. Naniniwala naman si Senator Antonio Trillanes IV na ang naging reorganization ngayon ay nagpapahiwatig na nakompromiso na ang independence ng Senado. Obviously, na siya, no? Nawala yung independence ng Senado. Nadidiktahan siya ng mga kagustuhan ng iba't ibang mga senador na nakadikit kay President Duterte. So, it's sad.
Dahil sa mga nangyaring pagbabago, kinansela muna ngayong araw ang nakatakdasa ng committee hearings at plenary ng Commission on Appointments na nagresulta sa pag-aantala ng pagdinig sa confirmation nila Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez at Department of Education Secretary Leonor Briones. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nagpulong kahapon ang mga miyembro ng Liberal Party of the Philippines upang pag-usapan kung mananatili sa mayorya ang mga miyembro nito sa Kamara. Ito ay kasunod ng nangyaring pag-alis sa mga committee chairmanship sa Senado at paglipat ng mga ito sa minority. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Nagpulong ang mga miyembro ng Liberal Party matapos ang nangyaring pagpapatalsik sa committee chairmanships sa ilang miyembro nito sa Senado at paglipat sa minority. Kabilang sa mga dumalo sa 3 oras na meeting, sina LP Senator Francis Pangilinan, Senators Franklin Drilon, Bam Aquino, Representative Teddy Bagilat, Kit Belmonte, Egay Erese, former Congressman Erin Tanyada, dating Pangulong Benigno Aquino III at Vice President Leni Robredo. Bukod sa death penalty ay pinag-usapan din ang kung lilipat na ba sa minority group ang mga miyembro nito sa House of Representatives. Napagkasunduan ng partido na bigyan ng panahon ng kanilang mga miyembro na mag-isip sa kanilang magiging desisyon. Medyo nagkaroon ng mahabang diskusyon dito at iba ang kondisyon sa House, iba ang kondisyon sa Senate. But in consideration also of the debates sa death penalty at yung pagboboto, we have postponed the decision on the matter of whether or not the contingent of the Liberal Party in the House will leave the majority until after the death penalty debates have been completed. Ayon kay Congressman Teddy Bagilat, mas magiging malinaw ang patutunguhan ng kanilang mga kasama sa magiging resulta ng botohan sa death penalty. Definitely, kung ayaw na sila ng administration na kasapi pa rin dun sa majority coalition, they probably join the minorities. Ayon kay Representative Kit Belmonte, sa ngayon ay nasa 32 ang miyembro ng Liberal Party sa House of Representatives kung saan ang 5 ay nasa minority na. Nakahanda naman anya ang mga miyembro ng partido sakaling tanggalin din sila sa chairmanship. I'm sure any member of the LP, when he takes his principled position, he's willing to accept the consequences. Ayon sa partido, susuportahan naman nila ang mga mabubuting panukala ng administrasyon, subalit tututulan ang mga sa tingin nila ay makasasama sa bayan. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Maliban sa pag-uusap kaugnay sa posibleng pagkalas ng mga miyembro nito sa supermajority coalition sa Kamara, tinalakay din sa pulong ng Liberal Party kahapon ang tungkol sa pagpapalakas sa pulsyon ng partido sa panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Nanawagan na si Liberal Party President Senator Francis Pangilinan sa kanilang mga miyembro na suportahan ang posisyon ng partido laban sa pagpapasa ng controversial na death penalty reimposition bill. Ito ay sa gitna na rin ng nalalapit na botohan para sa pagpapasa sa House plenary ng proposed bill. Ang posisyon ng Liberal Party ay tutol tayo sa death penalty. Ito ang posisyon ng partido at hinihiling natin sa ating mga miyembro na suportahan ang posisyon na ito. Ayon naman sa ilang LP congressmen, ito ang dapat na mapagkaisahan ng partido sa ngayon. But individually, meron mga kasama na sang-ayon sila sa death penalty. So yun ang kinakailangan siguro nilang iproseso dahil mayroong party position na. Ang opinion ni Presidente, we wanted to be constructive. We wanted to be supportive. Ayon naman kay Albay Representative Edsel Lagman, maglalabas ang partido ng matibay na posisyon sa usapin matapos ang botohan sa plenaryo. 3 LP congressmen rin anya ang nagpahayag na handang magbitiw sa chairmanship ng ilang komite upang manindigan sa kanilang pagtutol sa death penalty reimposition bill. Handa namang suportahan ng Chairman Emeritus ng LP na si dating Pangulong Benigno Aquino III anuman ang mapagdesisyonan ng grupo. It's a party president who will articulate the party position. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Hindi
Naglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court pabor kay Senador Laila De Lima kaugnay ng kinakaharap nitong kasong illegal drug trading. Sa halip ay pinasasagot muna ng korte sa petisyon ang judge na nagpaaresto at nagpakulong sa senadora. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Bigo si Senador Laila De Lima na makakuha ng agarang remedyo sa pagpapaaresto at pagpapakulong sa kanya ng Muntinlupa Regional Trial Court dahil sa kasong illegal drug trading. Noong Lunes, nagpetisyon sa Korte Suprema ang mga abogado ni De Lima at hiniling ang agarang paglalabas ng status quo ante order upang pawalan ng bisa ang arrest warrant at commitment order na inisyu ni Judge Juanita Guerrero ng Muntinlupa RTC Branch 204. Ngunit sa en banc session ng Supreme Court kahapon, nagpasya ang mga mahistrado na pasagutin muna sa petisyon si Judge Guerrero. Hinihingan din ng komentaryo si PNP Chief Ronald De La Rosa at ang hepe ng PNP Custodial Center kung saan kasalukuyang nakadetain ang senadora. The court directed the respondents to submit their comment to the petition and the application for temporary restraining order and or SQA within a non-extendable period of 10 days from today or until March 10, 2017. Iniutos din ng Korte Suprema na dinggin ang petisyon ni De Lima sa oral argument sa March 14 alas 2 ng hapon. Bukod sa pagpapawalang bisa sa arrest order, hinihiling din ng mga abogado ni De Lima na maglabas ang SC ng temporary restraining order upang patigilin ang proceedings sa kanyang kaso. Giit ng kanyang mga abogado, iligal ang pag-aresto at pagpapakulong kay De Lima dahil minadali ng huwes ang pag-issue ng arrest warrant kahit nakabinbin pa ang kanilang mosyon sa pagtutol sa poder ng RTC na hawakan ng kaso. Malinaw din anila na inimbento lamang at walang basihan ng kasong illegal drug trading laban kay De Lima dahil hindi man lang idinetalye sa demanda kung anong klaseng droga ang ibinenta, gaano karami at sino-sino ang pinagbentahan. Kung totoo man anila ang mga paratang na tumanggap ng pera si De Lima mula sa mga drug lords sa New Bilibid Prison, hindi illegal drug trading kundi bribery o kaya extortion ang dapat na ikaso sa kanya. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Tatapusin ng Technical Working Group ng Mining Industry Coordinating Council sa loob ng 3 buwan ang gagawing review sa kautusan ng DENR na ipatigil ang operasyon ng ilang minahan na umunoy nakapipinsala sa kalikasan. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Hindi minamadali ng binuong Technical Working Group ng Mining Industry Coordinating Council o MICC ang gagawin nitong pagsisiyasat sa kautusan ng Department of Environment and Natural Resources na ipasara at suspindihin ang mining operation ng 28 kumpanya na umano'y lumalabag sa batas sa pagmimina at pangangalaga sa kalikasan. Ayon kay Finance Secretary Carlos Sunny Dominguez, ang co-chairperson ni Environment Secretary Gina Lopez sa MICC, maaaring abutin ng 3 buwan ang gagawing mining audit review. There are, I think, at least 75 contracts that have to be reviewed. And, some of these contracts are very thick. And then they will have to visit. So, we will take a deliberate approach to this thing. We're not rushing it. Sa Biyernes, muling magko-convene ang Technical Working Group ng MICC upang pag-usapan ang sistema at budget ng gagawing review. Giit ni Secretary Dominguez, kailangang maipakita sa publiko na pinag-aralang mabuti ng DENR ang closure at suspension order nito sa ilang mining operations. I'm sure Secretary Designate Lopez has made sure that her staff did the due process, but since it is very controversial, I think it's important for the public, particularly the mines and the municipalities who are affected, to know that this indeed are true. Samantala, itinanggi naman ng kalihim na may kaugnayan siya sa anumang mining companies ngayon. 2 beses lamang umano siyang na-engage sa minahan noong taong 2003 nang siya pa ang Chief Executive Officer ng isang copper smelting company at noong 2006 nang maanyayahan siyang i-rehabilitate ang Rapu-Rapu Albay. Gayunpaman, hindi niya itinangging may shares of stocks pa rin siya sa isang mining company na nakadeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN simula pa noong 1967. That was a gift to my grandson from my mother. I think it was 5,000 shares. At to my son,
and we haven't transferred it to his name yet. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Binabantayan na ng Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command ang isang lugar sa Sulu na posibleng pinagtapunan sa labi ng binihag na Aleman na si Jürgen Cantor na pinugutan ng bandidong Abu Sayyaf. Narito ang hataw na balita ni Dante Amento. Patuloy nang hinahanap ng Armed Forces of the Philippines ang labi ng German kidnap victim na si Jürgen Gustav Kantner na pinugutan ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Ayon kay Joint Task Force Sulu Commander Colonel Cirilito Sobihana, tinututukan na nila ngayon ang isang lugar sa Sulu kung saan pinaniniwala ang pinugutan ng biktima ng grupong pinamumunuan ni ASG Sub-Leader Muammar Askali alias Abu Rami. May na yung area kung saan siya execute, no? Particularly sa Barangay Buansa, at kaya naka-focus yung attention natin doon ngayon sa recovery effort. Prioridad ngayon ng AFP Westmencom na ma-recover ang labi ng biktima upang agad na itong maibalik sa kanyang pamilya. Gayon din ang rescue operation sa mga natitira pang bihag ng bandidong grupo. Tiwala naman ng AFP na sapat ang bilang at kakayahan ng kanilang tropa para sa pagsasagawa ng operasyon kontra ASG. Kasi kung makita mo yung terrain dito, medyo may mga bundok, may mga swamp, may mga mangrove areas, marami talagang pero but anyway, we are doing our best effort. Nanindigan din ang AFP na hindi sila nagkulang sa intelligence gathering kaya hindi napigilan ang pagpugot sa bihag na Aleman. There is no failure intelligence. Patuloy ang ating gathering ng intelligence reports and information. Subalit, ang kabuuan ng operation natin against the Abu Sayyaf group ay isang komplikadong sitwasyon at hindi purely intelligence information lamang ang involved. Positibo naman ang sandatahang lakas na makakamit nila ang target na puksain ang ASG sa loob ng 6 na buwan. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Samantala, narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veralio. Monica, good morning. Thank you, Angel. Good morning. Here are the news from different parts of the globe. South Korea calls for collective measures against North Korea, including possible suspension of its United Nations membership for using chemical weapons to kill the estranged half-brother of its leader Kim Jong-un. Police say 2 women smeared VX nerve agent on Kim Jong-nam's face in the Malaysian capital's airport on February 13. The chemical is on United Nations list of banned weapons of mass destruction. The recent assassination is a wake-up call to all of us to North Korea's chemical weapons capability and its intent to actually use them. The foreign minister adds states could invoke the Chemical Weapons Convention as the use of such agents is in violation of international law. Ukrainian Foreign Minister Pavlo Klimkin warns of rights violation in Crimea and parts of Donbass under Russian control. He says Crimea, which Moscow annexed from Ukraine in 2014, has become a gray zone marred by injustice, terror, and repression, while thousands have been killed and wounded in Donbass. Klimkin has called on the United Nations Secretary General Antonio Guterres to seek ways to secure access and ensure a human rights monitoring system in Crimea. He has requested the UN's Right Commission to report on the situation before the General Assembly convenes in September. In other news, the rapeseed flour maize in Luping County of southwest China's Yunnan province has been certified by China's records headquarters in Shanghai as the largest maize of its kind in the country. From a bird's eye view, the maize, covering an area of 15,000 square meters, is designed with several concentric circles and multiple lines crisscrossing one another. With 5 observation decks set up in the maze, tourists are able to enjoy both the fascinating natural beauty and the culture of Buyi, people as an ethnic minority. And those are the news from around the world this morning. Back to Angel. Thank you, Monica. Sumiklab ang isang sunog sa barangay Southside sa may boundary ng Makati at Taguig City kagabi.
2 senior citizen at 3 apo ng mga ito ang nasawi matapos matrap sa loob ng kanilang bahay. May report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, good morning. Yes, June, naitid sa loob ng nasunog na bahay ang 5 magkakamag-anak sa Abot Street Extension sa Barangay Southside, Makati na nag-umpisa bandang alas 8 kagabi. Kinilala ang mga biktima na sina Ramon Benjamin, 78 taong gulang, Virginia Benjamin, 68 taong gulang, at mga apo ng mga ito na sina Francine Lozano, 12 taong gulang, Franklin, 8 taong gulang, at Franz Jan, 6 taong gulang. Ayon sa Bureau of Fire Protection, makipot na iskinita ang daanan papasok sa bahay ng mga biktima at walang ibang lagusan palabas ng compound nito. Nag-umpisa ang apoy sa bahay na nasa bukana ng iskinita kung kaya't na-trap ang mga ito sa kanilang bahay na mga pawang gawa sa light materials. Matapos mapula ang sunog, natagpuan umano na magkakasama ang mga biktima sa isang lugar sa loob ng bahay. Ayon pa sa BFP, umabot sa 2nd alarma ang sunog kung saan 10 bahay ang natupok ng apoy at aabot sa 200,000 piso ang halaga ng napinsala. Alas 9:40 ng gabi, idineklarang fire out ang nangyaring sunog. Sa ngayon ay patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Tuloy sa inyo, June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Pinagbabaril ng riding in tandem criminals ang isang lalaki at pinsan nitong babae sa barangay Pasong Tamo, Quezon City kaninang madaling araw. May report si Renante Ponte live. Renante, go ahead. Yes, Angela, nakabalot ng kumot habang nasa kalsada ang isa sa 2 biktima ng pamamaril sa bahagi ng Luzon Avenue, Barangay Pasong Tamo sa Quezon City bandang 1:40 ng madaling araw kanina. Galing umano, Angela, sa tindahan ang magpinsan na bumili ng kanilang maalmusal ng pagbabarili ng 2 sakay ng motorsiklo. Kinilala ang mga biktima na sina Jomar Palomar, 22 anyos, at Juday Escalona, 20 anyos. Ayon sa inisyal na investigasyon, bumaba pa umano ang 2 hindi kilalang lalaki sa motor at saka pinagbabaril ng 10 beses ang mga biktima. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang mga sospek. Naisugod pa sa ospital, Angela, ang isa sa mga biktima na si Juday, ngunit idineklara ng mga doktor na dead on arrival. Habang si Jomar ay tuluyan na binawian ng buhay sa lugar nang makita ng mga otoridad. Ayon naman sa mga kaanak nito, wala naman silang kilalang nakaaway ang mga biktima at hindi din sila umano sangkot sa illegal na droga. Patuloy naman, Angela, ang investigasyon ng mga scene of the crime operative sa insidente at kung anong motibo sa pamamaril. Yan ang police report. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Renante Ponte, live na nagulat mula sa Quezon City. Samantala, ready na po ang ating magigiting na attorney at kastigador ng bayan. Ako yun. Sa Radyo La Verdad, 350. Ikaw naman may katabi kang... Macho man. Macho man. May katabi kang white lady. Pero huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Dahil buhay yan. Grabe siya white lady. Kilabot pala ito eh. Nakakilabot. Kamusta kayo dyan? Ito, alam mo naman. Mabuti naman, Tita Angel. Nako. At mamaya, wag mo kaming kalimutan dahil mamaya nguya-nguya ka na naman. Grabe pang pagkain talaga. Discuss. Bakit pagka mga kainan na si Tita Angel ang iyong sinasabihan ng ganyan? Siya ang pinakamasarap tingnan na kumakain. Kahit wala kang kagana-ganang kumain, tingnan mo lang si Tita Angel, mapapagana ka. Attorney G, napapanahon na ba o huling-huli na? Alin? Ang pagkalas. Pagkalas, dapat noon pa. Dahil ano yun kumbaga sa late na nga dapat noon pa yan. Noon pa natin sinasabi na masyadong ang ascalize nga yung composition In fact, it does sala sa init, sala sa lamig. It does not only apply to the Liberal Party, dapat yung iba dyan. Diba? Tulad, for example, Prof. George. Sa House of Representatives, dapat ganun din. Dapat meron ng clear line. Mahirap yung namamangka ka sa 2 ilog. Oo, kinakailangan man daw, huli pa rin. Kinakailangan mamimili. Ano yan parang
a line must be drawn across the sands. Parang yung bago ng Desert Storm, di ba? May desert shield muna. Huwag mahihiyang magtanong. Tulad yan, Prof. George, di ba, ang dinidiscuss namin na June and Tita Angel, na ang ugat talaga kung bakit pinangsibak sila. Dahil ng pinagbutuhan nila na kung ika nga i-allow si Las Cañas na mag-appear sa Senado muli, di ba nagwagi yung i-allow siya? Yes. Ang galit ng mayorya is that right after na natapos yung meeting Minuto lang. Which was supposed to be a confidential meeting, nilik kagad, may tulo pala sa hanay ng May tulo ka. May tulo, sa hanay ng mga Liberal Party members. Dahil inilabas kagad pati kung sino yung bumoto pabor at bumoto kontra. Supposedly that confidential yun eh. Yung mga ganyan, caucus yun eh, caucus. Caucus yun. Yes. Mahirap palang confidential ngayon. Mahirap. Pero paano kaya yung sakto lang din yung di ba yung nangyari ng pag-aalis dito sa mga Liberal Party sa kanilang chairmanship. Di ba nung Tuesday, nagkaroon ng closed door meeting itong mga senador sa Malacanang. Sakto lang. Pero sabi naman nila hindi naman daw, wala daw kinalaman doon. Anim yung pumunta doon sa Malacanang at iba daw naman ang pinag-usapan doon. Yes. Pero in fairness sa majority, may na-retain naman talaga pang committee sa minority. May 3 pa silang committees at saka siyempre bilang minority ngayon, sila ay miyembro ng lahat ng committee diyan. At saka representative sila. Saka dapat mag-fiscalize na sila. Wag mamangka sa dalawang ilog. Hindi kami magiging sunod-sunuran. Hindi pwedeng maging dalawa ang puso. Ayun. At ang may sinasabi ka kanina, Tita Angel, na may closed door meeting. Oo, 'di ba nung Tuesday, ang mga senador sa loob ng Malacanang. Tinatawag. After that, meron naman silang open door meeting. Ayan. Sige. Yung window, buksan mo na. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Nasa 200 pulis na hindi nag-report para sa reassignment sa Basilan, ipinadidismiss na sa serbisyo ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Pangulong Rodrigo Duterte nagdesisyong muling ibalik sa PNP ang laban kontra illegal na droga. Ngunit anti-illegal drug operations pangungunahan pa rin ng PIDEA. Operasyon ng Panda Coach Tourist Transport sinuspindi na ng LTFRB. 1 million peso common fund para sa mga survivor ng Tanay bus accident. Bubuuin ng Bestlink, Harana Tours at Panda Coach Tourist Transport. Suspect sa road rage na pumatay ng isang IT expert noong weekend. Natukoy na ng Quezon City Police District. At mahigit 700 residente sa bayan ng Rizal, Laguna natulungan sa medical mission ng UNTV at members Church of God International. Ipinatatanggal na sa serbisyo ni Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa ang mga pulis na hindi tumugon sa reassignment sa Basilan. Sa kanyang pagdalo sa 23rd anniversary ng National Police College sa Silang, Cavite, ipinahayag ng pinuno ng bansang noon ng pambansang pulisya na nilagdaanan niya ang dismissal order ng nasa 200 pulis na nasangkot sa iba't ibang kaso. Narito ang pahayag ni PNP Chief Ronald De La Rosa. And yesterday, ang napirmahan ko, umabot na ata ng mga almost 200 na yun. Pinirmahan ko na dinismiss ko sa service. Tatanggalin talaga natin yung mga eskalawag. Magugunita ang isang mahigit 300 police personnel na ni-reassign sa Basilan, 53 lamang ang tumugon. Karamihan sa mga pulis na ito ay nahaharap sa serious neglect of duty at criminal charges. Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine National Police na bumuo ng isang police squad na tutugi sa mga umano'y ninja cops o ang mga pulis na naalis na sa serbisyo dahil sa illegal na gawain. Narito ang hataw na balita ni Ross Salicos. Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga errant policemen na tuluyang madidismiss sa serbisyo. Partikular na rito ang mga tiwaling pulis na hindi nag-report matapos niyang ipag-utos na i-assign ng mga ito sa Basilan.
Matatandaang noong nakaraang linggo ay ipinadala na sa Mindanao ang mga pulis na may iba-ibang kinakaharap na kaso at paglabag bilang bahagi ng PNP internal cleansing. Ngunit sa mahigit 300 umano'y pulis kalawags, 53 lamang ang tumugon sa kanilang bagong assignment. Ayon sa Pangulo, pinabubuo niya sa Philippine National Police ang squad na magbabantay sa mga tiwaling. Tinatawag niya ring Ninja Cops, mga pulis na tinanggal sa serbisyo dahil sa illegal na gawain. Well, this should be subjected to summary dismissal. And I have requested the police to form particularly a squad at bantayan itong mga pulis na alis na sa trabaho. Naniniwala ang Pangulo na kung tuluyang maaalis sa serbisyo ang mga tiwaling pulis, may tendency ang mga itong gumawa ng mas maraming krimen. Most of them ay yung mga ninjas, criminal, so they are high in the list. And do not be surprised if they are killed because they are wanted. And so are the police who have been dismissed for committing crimes. Pag nawala yan sa trabaho, they will continue their plunder, they will continue with their crime. Kaya ang squad na bubuuin ang magsisilbing bantay kontra sa mga tiwaling pulis na ito. Ayon sa Pangulo, kung magpapatuloy sila sa maling gawain, sila na ang susunod na tutugisin ng pamahalaan. So itong mga ito, mamarkahan ko talaga ito sila. And I would like to warn them, I will not spare you. Mauna talaga kayong mamatay. Pag nagkamali kayo, mauna kayong mamatay. Sigurado yan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Pinababalik ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine National Police sa laban kontra iligal na droga sa bansa. Ito ay matapos na mapaulat ang muling pagbabalik lansangan ng mga drug pusher at user. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Isang buwan na ang nakalipas mula nang ipatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anti-illegal drug operations ng Philippine National Police, kaalinsabay ng pagsasagawa ng internal cleansing ng ahensya. Sa halip ay inatasan ng Pangulo ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na pangunahan ang war on drugs ng pamahalaan. Ngunit kahapon sa isang press conference sa Malacanang, sinabi ng punong ehekutibo ang muling pagbabalik sa operasyon ng PNP kontra droga. Ito ay dahil sa mga napaulat na muling pamamayagpag ng mga drug pusher at user sa mga lansangan at sa kakulangan ng mga tauhan ng PDEA upang mapigil ang mga ito. Problem in Mindanao about terrorism and drugs. So kailangan ko ng tao, I have to call back the police again to do the job most of the time sa drugs. Hindi lahat. Inulit naman ng Pangulo ang kondisyon nito na hindi lahat ng mga pulis ay makakasama sa mga anti-drug operation. I have ordered Bato to recruit young men in the PNP who are imbued with the fervor of patriotism to be the members only of the mga task forces. Every station should have one. Pero yung piling-pili, yung walang mga kaso at walang history ng korupsyon. Nilinaw naman ng punong ehekutibo na pangungunahan pa rin ng PDEA ang mga operasyon kontra droga, katulong ang Armed Forces of the Philippines. Samantala, kahapon na isinapormal na ng AFP at PDEA ang kasunduan kaugnay sa gagawing operasyon kontra droga. Pinangunahan ang MOA signing ni PDEA Chief Isidro La Peña at AFP Chief of Staff General Eduardo Año sa AFP General Headquarters sa Camp Aguinaldo. For the AFP, we will not be involved on the street drug pushing state level operations of the drug syndicate, but rather on the higher level drug syndicates. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Bubuo ang pamunuan ng Besling College of the Philippines, Harana Tours at ang Panda Coach Tourist Transport ng 1 milyong pisong common fund para sa lahat ng mga estudyanteng nakaligtas sa aksidente sa Tanay, Rizal. Samantala, sinuspende na rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang buong operasyon ng Panda Coach Tourist Transport dahil sa questionabling financial statement na isinumite nito sa board. Narito ang hataw na balita ni Joe Anano.
Nagkasundo ang pamunuan ng Besling College of the Philippines, Harana Tours at ang Panda Coach Tourist Transport na maglaan ng 1 milyong pisong common fund bilang tulong pinansyal sa mga nakaligtas sa Tanay bus accident noong 1 linggo. Batay sa isinagawang unang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa insidente kahapon, ang naturang halaga ay ilalaan para sa pagpapatuloy ng gamutan ng mga estudyante na nasugatan sa aksidente. Kaugnay nito, pinagsusumiti naman ng LTFRB ang mga respondent ng kanilang written document kung saan nakasaad ang magiging proseso, timeline at kung papaano lilikumin ang pera ng naturang common fund. Minabuti na lang ng tatlong parties to come up with an amount, a pooled amount by which they can address the costs that they have to be confronted with, insofar as the victims are concerned. Whether it be 1 million, 2 million, or 3 million, as I said earlier, we require them for a written submission of this common fund that they were telling the board. Kasama rin sa mga hinihingi ng LTFRB ang kumpletong listahan at mga dokumento na nagsasabi kung magkano na ang kabuuang gastos na sinagot ng Panda Coach at ng Besling College sa mga biktima ng aksidente. Nagreklamo naman ang ilang mga magulang dahil hanggang sa ngayon ay wala pa umano silang natatanggap na anumang tulong mula sa Panda Coach bus. Wala po kaming natatanggap ni Panda, ni etc. ni ano. Estimate ko umabot ako po ng 7,000. Tapos sa ngayon po nag-ano kami kay Amang, umabot na po kami ng 10,000. Samantala, sinuspindi na rin ng LTFRB ang kabuuang operasyon ng 19 na bus unit ng Panda Coach Tourist Transport matapos na matuklasan na questionable ang audited financial statement na isinumiti nito sa board. Nagulat kami na yung audited financial statement that they submitted to the board to justify the sale and transfer of the entire 19 units of Sitio Lucia to Panda Coach Tours. They only have something like 2.7 million assets total. Bukod sa Panda Coach, nais rin ng mga magulang ng mga estudyante na masuspinde ang operasyon ng Harana Tours. Subalit ayon sa LTFRB, kinakailangan muna nila itong pag-aralan ng mabuti at kumalap ng mga kaukulang ebidensya bago madesisyonan kung babawiin o sususpindihin ang prangkisa nito. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Natukoy na ng PNP Quezon City Police District ang suspect sa road rage incident sa Quezon City kung saan isang IT expert ang nasawi. Narito ang hatol na balita ni Mon Hokson. Inilabas na ng mga otoridad ang litrato ng suspect sa nangyaring road rage sa D. Tuazon Corner, Quezon Avenue, Quezon City noong February 25, araw ng Sabado. Binaril sa ulo ng driver ng Toyota Land Cruiser ang IT expert na si Anthony Mendoza Bustamante habang nakasakay sa kanyang motorsiklo. Ayon sa PNP Quezon City Police District, kinilala ang suspect na si Fredison Atienza alias Sonson na kinumpirmang driver ng Toyota Land Cruiser. Ayon kay QCPD Director Guillermo Eliazar, ang suspect ay isang high roller poker player. Batay na rin sa kanyang social media account. Mayroon itong 2 registered na baril, subalit na-revoke na ang lisensya ng mga ito noon pang 2010 at 2013. Isa sa mga baril na ginamit ng suspect sa pamamaril. Upon verification, nalaman na talagang sa Land Cruiser siya, and then from there, the registered owner, and then from there, nalaman natin na yung tatay niya gumamit at nakita natin ngayon yung picture ng tatay niya, 100% na in-identify nung witness ng victim. Nasa Camp Karingal na rin ang Toyota Land Cruiser na ginamit ni Sonson nang mangyari ang insidente. Mabilis na natukoy ng PNP ang sasakyan sa tulong ng mga CCTV at ng Land Transportation Office. Na-clear na rin ang sasakyan na napagkamalian dahil sa maling plate number na nakarating sa mga otoridad. AHA 3458 ang plaka ng Land Cruiser at hindi AHA 3454 na unang napag-alaman ng PNP. Voluntaryong isinuko ng mga kamag-anak ng suspect ang sasakyan upang ipakita na handa silang makipagtulungan sa PNP.
the family, I believe, requested for somebody to represent them and coordinate with us. So kanina umaga nagkaroon kami ng pag-uusap. Kaya nga itong Land Cruiser na-turn over sa atin, and then nag-explore ng possibility ng pag-surrender niya. Subalit sa kabila nito, tuloy pa rin ang manhunt operation laban kay Sonson dahil hindi pa rin ito sumusuko. Samantala, may lead na ang PNP hinggil sa kinaroroonan nito. Nanawagan naman ang PNP na mas makakabuting sumuko na lamang ito. Kasong murder ang isasampa laban kay Fredison, Sonson at Chenza, at ang Criminal Investigation and Detection Unit ang hahawak sa kaso nito. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Camp Karingal. Sang-ayon ang medical expert mula sa iba't ibang bansa sa paggamit ng anti-dengue vaccine kaugnay ng National Immunization Program ng DOH. Naniniwala din ang mga ito na dapat health experts ang mamili ng gagamiting bakuna at hindi ang mga politiko. Narito ang hatol na balita ni Aiko Miguel. Suportado ng mga health expert mula sa iba't ibang bansa ang dengue vaccination program ng Pilipinas. Ayon kay Professor Zulkifli Ismail ng Malaysia, bagaman hindi pa ipinatutupad sa bansa nila ang paggamit ng naturang bakuna para sa dengue, ay saludo sila sa Pilipinas dahil may hakbang na ang Department of Health upang sugpuin ang sakit na dala ng Aedes aegypti. It is approved in 14 countries at the moment, and it is used in the public sector, among school children in the Philippines, and that's a good move. Ayon naman kay Professor Usa Thesiakor ng Thailand, wala silang nakitang safety at health issues sa pagbibigay ng bakuna sa dengue dahil subok ito. The evidence-based, the vaccine was given to more than 40,000 people, like Professor Bravo said. And we didn't see any safety concern. Aprobado na rin ito anya sa ibang bansa, kaya dapat ay ibigay na lang sa mga eksperto sa kalusugan ang pagtukoy sa tamang bakuna. Once I was in a Congress hearing and I mentioned to them that, prioritizing vaccines need an ETAG, need an expert in vaccine to be able to really make recommendations, just as WHO is recommending it. This vaccine, if it's used properly, will decrease transmission. It'll decrease epidemic activity. It'll decrease, it's been shown very nicely that it decreases severe disease, it decreases hospitalization, and therefore it will decrease deaths. Sa ulat ng Department of Health sa taong 2016, umabot sa 200,000 ang bilang ng kaso ng dengue sa bansa at isang Pilipinas sa Asia na may mataas na record kaugnay nito. Samantala, nakatakda namang ipatupad ang ikatlong dose ng pagbibigay ng dengue vaccine sa mga batang nasa edad 9 na taong gulang pataas sa public schools sa mga piling rehiyon. Sa mga hakbang ng mga eksperto upang pababain ang kaso ng dengue sa iba't ibang bansa, inaasahan ng mga ito na matatanggal na ang dengue sa mga itinuturing na panganib sa kalusugan, lalo na sa mga kabataan, upang hindi na umabot pa sa libong bilang ng mga namamatay dahil sa dengue taon-taon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Makakauwi na sa Pilipinas ang isang grupo ng Filipino medical staff na ginawang bihag ng Islamic State militants sa Sirte, Libya. Narito ang hatol na balita ni Marge Pelayo. وصل المبعوث الخاص للرئاسة الفلبينية قادما من العاصمة مانيلا لاستلام الطاقم الطبي الفلبيني، الممرضات والممرض والطفلة الصغيرة التي يبلغ عمرها 10 شهور. هؤلاء الطاقم الطبي كان متواجد كممرضات بمستشفى ابن سينا بمدينة سرت. تم احتجازهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي وتم تحريرهم من قبل قوات البنية المرصوص. Formal nang na-turn over sa mga kinatawan ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga Filipino medical worker na nabihag ng teroristang grupong Islamic State sa Sirte, Libya noong 2015. Personal na nagtungo si Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Jesus Yabe sa Tripoli sa Libya upang sunduin ang mga ito na kinabibilangan ng 7 babae, 1 lalaki at 1 10 buwang gulang na sanggol. Ayon sa isa sa mga binihag, halos araw-araw ay nangangamba sila sa kanilang kaligtasan
dahil sa marahas na pagtrato sa kanila. Nung kami po ay pinursang maging Muslim, pinalaya po kami pero may kondisyon na magtatrabaho kami bilang nurse ng hospital nila at tuturuan namin ang mga ISIS ng mga emergency cares at ng nursing course. Hindi maganda po ang aming naging experience sa kanila dahil araw-araw po kami naninirahan sa takot na hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa amin at lagi nilang sinasabihan kami na kung kayo ay lalabas ng CERT, papatayin namin kayo, papatayin namin. Ang grupo ay pwersahang pinagtrabaho ng mga terorista sa isang ospital sa Sirte kung saan dinadala ang kanilang mga kasamahan na nasugatan sa bakbakan. Noong Disyembre ng nakaraang taon, nabawi ng pwersa ng gobyerno ng Libya ang Sirte mula sa mga terorista. Noon din ay pinakawalan na ng mga ito ang kanilang mga bihag, kabilang na ang mga Pilipino at iba pang dayuhan. Marge Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Rina, go ahead. Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. U.S. President Donald Trump is set to deliver his first address to Congress at 9 in the evening of February 28 in America. During this speech, Trump is expected to lay out his plans for the year, including a healthcare overhaul and military buildup. Trump says his address will be a speech of optimism. This will be Trump's biggest chance yet as president to describe his agenda after his first month in office, characterized by internal dramas and acrimonious disputes with the news media. The said speech technically will not be Trump's first State of the Union address. Traditionally, a president of the United States delivers his first State of the Union address after a year in the office. Meanwhile, Britain's Duchess of Cambridge, Kate Middleton, opens a new residence for sick children and their families in London. The house in Lambeth provides accommodation for the families of children being treated at Evalina London Children's Hospital. It is equipped with kitchen, playrooms, laundry facilities, and has communal lounges so that families can feel at home. Up to 975 families are expected to use the new 59-bedroom house each year. In other news, the city's village of Yorkville Park in Toronto, Canada hosts a two-day event of exciting activities on ice. Bianca Quijano has the news. The weekend-long event featured the 17th annual Sassafras Ice Carving Competition, where spectators were able to witness master sculptors create unique works of art. Yeah, it's great to be here for that as well, and it's good to kind of embrace winter and like do something wintry and see the ice sculptures. Yeah, it's good. The main display was a showcase of Canadian pride, featuring ice sculptures of Royal Canadian Mounted Police officers, the Year of Confederation, Parliament Hill, and a giant maple leaf, which is the symbol featured on the Canadian flag. There were even ice sculptures that onlookers could sit on, as well as one of India's Taj Mahal. Businesses in the area also set up their own display sculptures. The focal point was a Canada 150 ice sculpture, as 2017 marks Canada's 150th anniversary of Confederation. The Ice Fest was a fun-filled event for the whole family, complete with ice kiddie cubes and maple syrup taffy station. It is my first time. It feels fun. We took pictures and I had fun with my friend. It was also a fundraising opportunity for the Heart and Stroke Foundation of Ontario. February is known as Heart Month in the province. Yes, it's a great community. It's a great charity. I'm happy to be here, put smiles on everyone's faces, and represent Canada. All proceeds from the Kiddie Cubes and Taffy Station go towards the Heart and Stroke Foundation. Through the Shop with a Heart initiative, a percentage of sales made by participating retailers will also be donated. Even though warmer days are approaching, Torontonians are still holding on to their winter spirit through fun and charitable events like this. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Rina.
Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At narito naman ang mga dapat abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Mas maigting na military operations at paggamit ng air assets laban sa Abu Sayyaf Group ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mga bagong bagon ng MRT Line 3 sinimulan ng isailalim sa final testing stage at inaasahang magagamit na sa katapusan ng Marso. Kauna-una ang sariling explosive atmosphere test chamber na i-develop ng China. Mahigit 700 residente sa bayan ng Rizal sa Laguna natulungan sa muling pagsasagawa ng libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. At 5G technology, latest gear, virtual reality headset at iris scanners sa smartphones. Ilan lamang sa mga tampok sa Mobile World Congress sa Barcelona, Spain. Sa detalye ng mga balita, dinala kahapon sa Malacanang ang 8-year-old kidnap victim ng Abu Sayyaf Group na nakaligtas o nailigtas matapos po ang 6 na buwang pagkakabihag. Kasunod nito ay pinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang patuloy na military operations laban sa teroristang grupo. Narito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Iprinesenta ni Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Dureza kay Pangulong Rodrigo Duterte ang 8 taong gulang na batang lalaki na nailigtas ng mga otoridad mula sa Abu Sayyaf. Dinukot ang bata at ang kanyang mga magulang sa Payao, Zamboanga, Sibugay noong August 2016. Ayon kay Dureza, pinalaya ang mga magulang pagkatapos na magbayad ng mahigit sa 1 milyong pisong ransom noong nakalipas na taon, subalit hindi pinakawala ng bandidong grupo ang bata. Sa pakikipagtulungan naman ng local government official sa Sulu, mga elemento ng Moro National Liberation Front at pakikipagnegosasyon sa ilang armadong grupo sa lugar, nasagip mula sa teroristang grupo ang bata sa Sulu noong Lunes ng hapon. Sa ngayon ay nasa 27 pa ang bihag ng teroristang grupo. Kasabay nito, ipinag-utos naman ni Pangulong Duterte ang pagpapatuloy sa maigting na military operations at paggamit ng air assets sa pagtugis sa ASG. There's no other way to do it except there's a military operation going on. And I would like to assure everybody that for as long as there is the violence being perpetrated, the Republic of the Philippines will continue to with its military operations. Samantala, sinabi rin ng Pangulo na humingi na ito ng tulong sa China sa pagpapatrolya sa Malacca Strait at Sulu Sea upang maiwasan ang pagtaas ng bilang ng kidnapping incidents at piracy. Gayunman, wala pang tugon rito ang China. So internationally, sabi ko sa China, if they can contribute sa patrolling, kasi ang might ng China in terms of sea power, it's a huge one. And if they can patrol the international seas, Moluccas, because if the piracy continues, that thing there below Mindanao is a vital sea lane going to the Pacific. Aminado rin ang punong ehekutibo na nangangailangan pa ng karagdagang kagamitan ang militar tulad ng helicopters at patrol vessels upang magamit sa kanilang operasyon laban sa mga bandido at teroristang grupo. Humingi naman ang paumanhin ng Pangulo sa Germany at sa mga kaanak ng German kidnap victim na si Jürgen Kanter dahil sa nangyayaring pagpaslang at sinabing ginawa ng pamahalaan ng lahat upang mailigtas ito, ngunit hindi maaaring ibigay ang demand na ransom. Tiniyak naman ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa massive operations laban sa ASG. I am very sorry the hostage or a national of your country has been beheaded. I sympathize with the family. I commiserate with the German people. But I said we tried. There's a massive operation now going on. And as I have just announced to you, we are beginning to use the air assets. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Tiniyak ng Armed
Forces of the Philippines Western Mindanao Command ang mas maigting na opensiba laban sa mga miyembro ng Abu Sayyaf alinsunod sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Dante Amento. Nitong buwan ng Enero nang simula ng Armed Forces of the Philippines ang all-out operations laban sa mga teroristang grupo sa Mindanao, kabilang narito ang Abu Sayyaf Group. Ayon sa Western Mindanao Command, nananatili pa ring positibo ang AFP na maaabot ang target na mapuksa ang bandidong grupo sa loob ng 6 na buwan. Lalo na at nagbigay ng direktiba si Pangulong Rodrigo Duterte na lalo pang paigtingin ang pagtugis sa ASG. Ayon kay Joint Task Force Sulu Commander Colonel Cirilito Sobihana, mas kampante sila dahil ilan sa mga tinatawag na strongholds ng ASG ay nakubkob na ng militar. Sa ngayon, most of the strongholds na-occupy na namin. May mga vacuum pa, may mga areas pa rin na mayroon lang certain amount of influence. Yun yung kiniklear namin ngayon. Sa mga nakalipas na engkwentro ng militar sa Abu Sayyaf, gumamit ang AFP ng barricade upang hindi makatakas ang mga bandido, partikular na sa mga isla na kanilang pinagtataguan. Sinisiguro na rin nila na hanggat maaari ay may air assets tuwing nakikipaglaban ang mga sundalo. Maingat din sila sa kanilang mga kilos at mas lalo pang pinalakas ang intelligence gathering. Kabilang narito ang pag-alam sa posibleng kinaroroonan ng mga bihag upang hindi sila madamay sa matinding bakbakan. All our actions are calculated. Kaya nga focus military operation siya para specific yung targets kung nasaan itong ASG as per intelligence reports gathered. Lalo ring naging determinado ang mga sundalo na puksain ang ISIS-linked group matapos ang ginawa nitong pagpaslang sa hostage nito na German national. The implication would be mas lalong tumitindi yung effort namin ngayon dahil unang-una napaka-morbid ng ginawa nila kung yung video na yun. Samantala sa ngayon, partikular na sinusuyod ng mga militar ang Barangay Buansa sa bayan ng Indanan Sulu kung saan hinihinalang itinapon ang mga labi ng German kidnap victim. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Sinimula na ang isailalim sa final stage of testing ang mga bagong bagon ng MRT Line 3 na binili sa China. Kapag pumpasa sa isinasagawang test, magagamit na mga ito sa katapusan ng buwan. Alamin natin ang detalye mula kay Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Yes, good morning Kuya at sa ating mga kasangbahay. 48 brand new Dalan Trail binili ng China ang inaasahang sa ilalim sa testing stage. Ngunit kagabi Kuya, 4 na bagon pa lamang ang sumailalim sa final testing stage upang magamit na ngayong buwan. Ayon kay MRT General Manager Deo Leo Manalo, signaling test ang isinagawa kagabi sa mga bagong bagon sa pangunguna ng mga engineers mula sa Bombardier na supplier ng signaling system ng MRT. Mahalaga Kuya ang signaling system sa pagtiyak ng kaligtasan ng pasahero ng tren. Sa pamamagitan nito, automatic na hihinto ang tren kapag ito ay overspeeding. Hihinto rin ito kapag mayroong nakalimutang gawin ang driver ng tren. Matapos sumailalim sa performance test, susunod naman ang reliability test. Inaasahang matatapos ang final stage testing ng 8 bagon o 2 Dalian train sa loob ng 2 linggo. At kapag pumasa Kuya ay magagamit na ang mga ito sa katapusan ng buwan. Sa kasalukuyan ay mayroong 20 operation trains ang MRT. Kaya naman inaasahang makakatulong ang mga bagong bagon ng tren sa daang-daang libong pasaherong sumasakay dito araw-araw. Samantala Kuya, posible na ring magamit ang bagong central control system ng MRT ngayong kalagitnaan ng Marso. Ito ay matapos magpalit ng makabagong central computer. Sa ngayon ay natapos na ang installation nito at hinihintay na lamang na makumpleto ang reliability test. Yan muna ang update mula dito sa North Avenue. Balik sa iyo Kuya. Maraming salamat, Reynante Ponte. Umarangkada na ngayong araw ang Fire Prevention Month ng Bureau of Fire Protection. Kabilang sa nakiisa sa kick-off ceremony sa Quezon City Circle ang UNTV News and Rescue Team. May hataw na balita si Mon Ocson live. Mon, kumusta dyan ngayon?
Yes, magandang umaga, Monica. Good morning, Kuya. Alam mo ba na mas tumaas pala yung insidente ng sunog na naitala ng Bureau of Fire Protection kumpara noong 2015 at 2016? At ngayong taon, simula pa lamang ng January 2017, umabot na sa 260 yung bilang ng mga insidente ng sunog na naitala ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa BFP, karamihan ng mga naitatala nilang sunog ay mula sa mga residential areas at maging doon sa mga lugar ng mga informal settlers. Dito lamang 2015 nakapagtala ang Bureau of Fire Protection ng 1,456 na bilang ng mga sunog sa residential areas at sa mga informal settlement area. Ipinaliwanag ng BFP na sa mga depressed area madalas nangyayari ang mga ganitong klase ng sunog na kung saan dikit-dikit at gawa sa light materials ang mga bahay. Isa pang problema na nararanasan ng Bureau of Fire Protection ay kung papaano nila maipapasok na mas mabilis sa mga makikitid na mga lansangan yung mga naglalaki ang mga fire truck at gayon din papaano mabilis na mailadadlad ang mga fire hose upang mabilis na makaapula ng sunog. Ayon sa BFP, faulty electrical wiring ang siyang pangunahing dahilan ng sunog dito sa bansa. Sinusundan yan ng mga naiiwang upos ng sigarilyo, naiiwang nakasinding kandila at mga gas range na may tagas. Nagpaalala naman ng BFP sa publiko na kung maaari iwasan itong mga octopus connection, gayon din naman iwasan na mag-iwan ng mga kandilang nakasindi at panitilihing malinis ang mga gas range. At ngayon nga, kaisa ang UNTV News and Rescue Team dito sa gawain ng Bureau of Fire Protection. Alam naman natin na ang UNTV News and Rescue Team ang isa sa mga pangunahing katulong ng BFP sa pagresponde sa mga sunog dito lalo na sa Metro Manila. At isa nga sa mga polisiya na isinusulong ng Bureau of Fire Protection ngayon na sana ay maipatupad daw ay yung one-lane policy sa mga kalsada upang mas mabilis silang makaresponde sa mga sunog. Yung manang latest mula dito sa Elliptical Road sa may Quezon City Memorial Circle. Balik sa inyo, Monica. Maraming salamat, Monokson, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Alamin naman natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Davao City. Hatid ni Victor Gosare ang Balitang Prom Day. Mayang buntag, Victor. Mayang buntag, Kuya Daniel. Ani ang detalye sa atong mga Balitang Prom Day. Usa ka 69 anyos nga Taiwanese national ang nadakpan sa gihimong entrapment operation sa PDEA Calabarzon Region. Sumala pa sa PDEA, miyembro sa usa ka Chinese syndicate ang suspect. Si Sherwin Kulubong sa balita. Nasa kustudiya ng PDEA Region 4A sa Camp Vicente Lim sa Laguna ang isang Taiwanese national matapos makumpiska rito ang 1 kilo ng hinihinalang shabu sa isinagawang entrapment operation sa kondominium sa Malate, Manila kahapon. Kinilala ang suspect na si Zin Quan Wu, 79 anyos, na 6 na buwan pa lang nakakalaya matapos itong makulong nang dahil din sa kaso ng illegal na droga. Ayon sa PDEA, 3 buwan silang nag-operate hanggang sa makumbinsi ang suspect na makipagtransaksyon sa isang PDEA agent nang hindi nito nalalaman. Naghahanap sila nung pwede nilang pagbagsakan ng kanilang droga. And unfortunately, for them, yung nakatransaksyon nila, ahente na natin. So we set up an entrapment operations. Nag-deliver ito si Mr. Wu ng worth 6 million peso na shabu. Dagdag pa ng PDEA, si Wu ay hinihinalang miyembro ng Chinese syndicate na nag-ooperate sa Pilipinas at maging sa Taiwan. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng PDEA kung mayroon pang shabu laboratory sa bansa na pinagkukuhanan ng supply ng mga drug syndicate. Slowly, nagre-research na naman yung mga local, transnational drug syndicates para i-penetrate nila yung market dito sa ating bansa. Hindi ito bago sa atin dahil bago pa man na ideklara ni Presidente yung kampanya sa illegal na droga, meron talagang mga grupo na nag-ooperate dito sa ating bansa. Magugunitang noong linggo lamang, 1 kilo rin ng shabu ang nakumpiska ng PDEA 4A sa isa namang drug courier na ang katransaksyon ay mula umano sa Chinese syndicate na nasa loob ng New Bilibid Prison. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Camp Vicente Lim, Laguna.
Dili mo biyahe pag-usab ang pipila ka mga driver sa di pasahero nga jeep sa Sugbo kung dili dunggon sa kagamhanan ng ilang hangyo batok sa pag-phase out o modernisasyon sa mga karaan nga mga jeep. Si Gladys Tuabi sa balita. Padayon nga mulihok ang grupong Piston o pagkakaisa ng samahan ng mga tsuper at operator nationwide sa Cebu. Kung dili paghihapon paminawon sa gobyerno ang ilahang hangyo nga dili ipatuman ang plano na pag-phase out o modernization sa mga public utility jeepney. Sumala sa transport group, magbuhat usab sila og transport strike aron padayon nga manawagan sa gobyerno. Kung ang gobyerno dili mo tagad, dili magpakabana sa isyu sa driver karon, moingon kami nga dili pa ni maora ni, no? Padayon kami nga makigbiso gantod nga mabasura gyud ang department order ug ang tanan pa nga mga palisiya nga kontra driver ug kontra katawan. Niadtong Lunes usa ang grupo sa nagpahigayon og nationwide strike. Diri gitunol sa grupo ang ilahang suwat ngadto sa LTFRB7. Kabahin sa ilahang mga rason ug eksplanasyon kung nganong dili sila uyon sa pag-phase out sa mga jeep nga 15 ka tuig pataas. Gipangayo sa grupo ang tabang sa local government units ug misalig nga adunay positibo nga epekto ang ilahang gipahigayon nga strike. Sumala kay Cebu City Councilor Dave Tumulak, tun-an sa lokal nga kagamhanan kung unsang mga paagi nila matabangan ang grupo. Pangitaan nato na paagi unsay posible nga mga butang nga makabot na to ang kanang win-win solution ba? No? Nga di sad maapektuhan ang atong mga drivers, makatabang sad ni sa publiko. So, moram ginay welfare. Ang welfare man sa public itan-aw sa city. Gisiguro sab sa Cebu City Local Government nga andam ang ilahang contingency measures aron dili maapektuhan og maayo ang mga commuter kung magpahigayon usab og transport strike ang grupo. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Libo-libo ka mga foreign o local tourist ang gilauman nga mobisita sa dakbayan sa Davao karong bulan sa Marso subay sa pagsaulog sa 80th araw ng Davao. Gilauman usab nga motambong sa selebrasyon si Presidente Rodrigo Duterte nga usa ka Davaoenyo. Aniya ang report. Gilauman nga mas taas ang mamahimong tourist arrival sa Davao City karong bulan sa Marso kung itandi kini sa kaparehas nga bulan adtong niaging tuig. Sumala pa sa City Tourism Office, kapin sa usa ka gatos og 50,000 ka mga local ug foreign tourist ang moabot sa dakbayan subay sa pagsaulog sa 80th araw ng Davao nga magsugod karong adlaw hangtod sa petsa 16. Gilauman usab ang pag-abot sa mga balikbayan nga Davaoenyo nga makighiusa sa selebrasyon. Kini usab ang unang pagsaulog sa araw ng Davao diin presidente na sa Pilipinas ang kanhing amahan sa lungsod. Well, of course, obviously, the president will be coming kay Iha Magyuning Baluarte. No? Usa sa highlight sa selebrasyon ang Parada Davaoenyo nga pagahimuon sa March 16. Ang mga parties. And then, another thing is, yung amin mo talagang pinaghahandaan ngayon kasi yun yung instructions ni Mayor Sara is our Parada Davaoenyo. This year, she wants Davaoenyos to be able to trust, to parang look back on their roots. So our parade will have 8 special floats made by the city, and this is going to be themed. This is going to depict the history of Davao. Pagahimuon usab sa maong adlaw ang Duyog Davao Concert nga pagasalmutan sa mga artist nga gikan sa Davao. Adunay street party ug mga concerts nga pagahimuon usab sa March 17 ug 18. Thing is, we have also the Duyog Davao Concert, which is really organized and to be participated in by Davao talents. That's why nilagay po ito on the 16th talaga after the parade para po ma-feel talaga na ng mga Davaoenyos na Duyog Davao. Let's all come together and show them how strong we are as a people. 2,000 hangtod 3,000 ka mga miyembro sa security forces ang gitagana nga magbantay sa duha ka semana nga selebrasyon. Mukabat sa 10.5 million pesos ang budget para sa okasyon, samtang sama sa March 16 nga usa ka non-working holiday sa dakbayan sa Davao, gideklara na usab sa Malacañang nga usa ka special non-working holiday ang March 17 isip usa ka adlaw sa pagpasalamat sa lungsod. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City.
O kana ang kinatibukan sa atong mga balitang from the karong buntag. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa kauluhan, Kuya Daniel. Daghang salamat Victor Cosare live gikan sa Davao City. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, sama natin si Miss Angela Lagunsan. Good morning, Angela Lagunsan. Thank you, Kuya. And for news abroad, the China Aerospace Science and Technology Corporation says China has developed its own explosive atmosphere test chamber. The equipment tests products operating in various explosive environments such as rockets, planes, vehicles, mines, and gas pipelines in kitchen. If a product can detonate the chamber in the normal working environment, it indicates the product has safety problems. Otherwise, the product is qualified. The project's chief engineer Deng Rongbu says the equipment is as advanced as those abroad and even more advanced in some indexes such as the range of the temperature and vacuum degree. A police sharpshooter accidentally wounded 2 people as French President François Hollande was giving a speech in the southwest of France. The shooter was on a roof about 100 meters from a tent where Hollande was speaking. His gun fired accidentally during a change of position. Hollande continued his speech after the incident. In other news, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC rebels, will begin surrendering their weapons to the United Nations now that almost 7,000 of them have reached designated demobilization zones around the country. FARC signed a peace agreement with the government late last year to put an end to Latin America's longest-running armed conflict. President Juan Manuel Santos has said the rebels are expected to have surrendered all their arms by June. Over the past few weeks, FARC rebels crisscrossed Colombia on foot and by boat from their jungle and mountain camps to 26 zones monitored by UN personnel. And those are the news abroad. Back to you, Kuya Daniel Razon. Thank you so much, Angela Lagunsan. Libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Rizal, Laguna. Umabot sa mahigit 700 residente ang napaglingkuran sa iba't ibang hatid na serbisyo publiko. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Culubo. Sa ikalawang pagkakataon, tinugon ng UNTV ang kahilingan ng punong lungsod ng bayan ng Rizal sa Laguna. Ito ay ang muling makapagsagawa ng libreng medical mission sa kanilang lugar. Kaya naman katuwang ang Partners in Public Service ng Himpilan sa pangunguna ng Members Church of God International, nagtungo ang grupo sa Rizal, Laguna upang maghatid ng serbisyo publiko. Mahigit 700 mga residente ang napaglingkuran sa iba't ibang medical services sa medical mission tulad ng dental extraction, ECG, medical adult consultation, pediatric at legal consultation. Mayroon ding libreng gupit para sa mga taga-barangay Talaga. Napakahalaga sa mga tulad nilang kapos sa buhay ang mga ganitong medical mission. Lalo pat karamihan sa mga residente ay mga magsasaka na kabilang sa sektor ng pinakamahihirap sa bansa. Kaya ganun na lamang ang kanilang pasasalamat sa tuwing sila ay napapasyalan at natutulungan sa kanilang pangangailangang pangkalusugan. Mahalaga po at salamat. Hindi po namin ito makakalimutan, lalong-lalo na po sa mga nabiyayaan ng mga proyekto. Sa UNTV po naman ay mas kilala na po namin sila dahil hindi lang po ito ang pagkakataon na sila ay tumutulong. So in behalf of Mayor ng Rizal, Laguna, maraming salamat po kay Brother Eli at saka kay Kuya Daniel dahil napaunlakan sila dito na magkaroon ng medical mission. Maraming pong salamat dahil hindi nila kami binigo. Sherwin Kulubong para sa serbisyong kasangbahay. Sa balitang sports naman, kasama natin si Rina Villamor Camara. Rina, good morning. Good morning, Kuya. Balitang tennis muna tayo. World number 3, Stan Wawrinka, tinalo ng ranked number 77 na Bosnian player sa unang round ng Dubai Tennis Championships. Ito ang unang match ni Wawrinka mula nang matalo kay Roger Federer sa Australian Open semifinals noong nakalipas na Enero.
naitala naman ng 24 anyos na si Damir Zumur ang biggest match win ng talunin ng defending champion at 3-time Grand Slam champion na si Wawrinka sa scores na 7-6, 6-3. Mga kalaban ni Zumur sa second round ng men's single si Marcel Granoller ng Spain. Samantala, abante naman sa susunod na round ng Dubai Open si world number 1 Andy Murray. Sa scores na 6-4, 6-1, tinalo ng top seed British player na si Malek Jaziri ng Tunisia. Sunod na mga kalaban ni Murray ang Spanish player na si Guillermo Garcia Lopez. At don't forget, this coming Sunday magsisimula na ang ating nag-iisang Battle for Third at Game 1 ng ating Best of 3 Championship Series. Para sa ating Battle for Third, andyan ang kupunan ng Judiciary Magis kontra sa BOC Transformers at para naman sa ating Big Game 1 ng Best of 3 na gaganapin sa Pasig City Sports Center, andyan ang kupunan ng PNP Responders at Malacanang Kamao. Yan muna ang latest sa sports. Back to you, Kuya. Thank you so much, Rina. Para sa mga mahihilig sa gadgets at sa mga palaging updated sa larangan ng teknolohiya, alamin natin kung ano ang mga tampok sa Mobile World Congress sa balita ni Leslie Longbowen. Dinumog ng libo-libong technology enthusiasts mula sa iba't ibang bansa ang pinakamalaking annual mobile technology trade show sa Barcelona, Spain. Dito ibinamalas ng iba't ibang kumpanya ang potensyal ng immersive technology, gayon din ang multiple applications ng pinagsamang Internet of Things at 5G networks. Patok sa mga lumahok sa Mobile World Congress ang ginawang gimmick ng Samsung. Gamit ang latest gear virtual reality headset nito, kahit nasa limitadong espasyo ay nagmistulang nasa amusement park ang mga sumubok nito. Tulad na lamang na roller coaster rides, skeleton run at acrobatic flight simulator. Agaw spotlight naman ang 5G technology na may latency-free connection at high-speed data transfer. We could see the first 5G test networks going live this year. Then we're going to see this enormous race, almost a bit of a kind of global arms race to get 5G out there first. And it won't be something you walk around with. It's going to be a bit of a while before you see 5G on a smartphone. But by 2019, 2020, there will definitely be devices out there. Ayon sa mga eksperto, ang pinagsamang 5G at Internet of Things ay makagagawa ng maraming aplikasyon na makatutulong sa pang-araw-araw na pamumuhay. What we're showing is how the connectivity has evolved from smartphones and tablets now to connectivity into cars, industrials, consumer goods, wearables. All sorts of things are now being connected. Samantala, tampok din sa Mobile World Congress ang paglalagay ng iris recognition software sa smartphone processors. Ayon sa iLock, kaya nitong ma-assess ang 240 characteristics ng mata at maaaring gumana hanggang sa layong 60 centimeters. Kaya rin ng eye scanner na matukoy ang totoong mata kumpara sa larawan lang. Dahil dito, naniniwala ang iLock na maaaring magamit ang naturang teknolohiya sa bank transactions at purchases sa pamamagitan ng smartphone. In the next, 2 years, every smartphone in the world is going to have a biometric on it. And we believe it's going to have a combination of fingerprint and iris because they make a natural mesh and they're useful for different things. Iris for the mathematical precision, fingerprint for some usability. Tatagal ang Mobile World Congress hanggang sa March 2. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue. Hindi ko na inabutan. Sayang, Kuya. Kundi may bagong gadget na naman. Hindi, para magamit sa mga advancements sa pagbabalita, sa broadcast. Dati hindi nila yan masyadong wini-welcome. Yung mga consumer products, consumer lang yan. Iba yung broadcast and everything na ginagamit talaga for television. Pero ngayon, dahil naghalo na yung social media and madami ng mga video bloggers, etc., yung mga reviews na ginagawa sa YouTube, mas madali na ngayon umagapay doon sa worldwide trend sa pamamagitan ng mga consumer products na hindi masyadong mataas as compared doon sa mga talagang professional products na gagamitin mo. So, mas nakakapag-compete ang mga maliliit na networks, yung mga maliliit na mga
nagbo-broadcast sa social media, yung gumagawa ng mga podcasting pa lang. Ngayon, meron na mga podcasting. Pad ang tawag. Dati podcasting. POD, yes. Ngayon, podcasting. So, meron na pati yung mga iPad Pro, meron na ngayon mga additional equipment na pwede mong i-attach sa kanya para magamit mo siya for broadcast. Wow! Pero pag nakita mo, para kang and even yung mga short films na ginagawa niya. Tsaka yung quality, kuya, hindi na rin nagpapahuli, di ba? Magaganda na rin yung quality nila na ginagamit. Recently, kahit yung mga Huawei, pumasok na nga yes, you mentioned kahapon, kuya. Sa technology. Saan company, saan bansa galing yan, kuya? China. Huawei. China. Pero solid na rin yung mga ginagawa nila ngayon. Ang camera ng iPhone nila na nilabas ngayon, Leica. Leica yung camera na naka-built-in sa cellphone nila. So, mataas yung quality niya. Kaya pati mga cellphones ngayon are already being used for... Meron ng mga movies na ginagawa, fully shot sa... Cellphone lang. Mga indie yan, kuya. Yes. Mga indie. Films, mga short. Si Angel, kuya, di ba, nakaproduce siya ng isang documentary using a cellphone. Yes. So, marami na ngayon mga consumer products na pwedeng gamitin for professional purposes. Kaya exciting yan, kuya. Oh, right. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Yan po ang mga hataw na balita ngayong araw ng Miyerkules, March 1, 2017. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon! Get it straight with Daniel Razon.